Hey yo, what's up? Ngayon ay mag-unbox ako ng RGT EX86150 or Pathfinder. Isa itong rock crawler na 10 scale. Nagsimula ako dito sa 12 scale na crawler din. Ito, MN78 Cherokee. Kung ano-ano na rin ang mga na-upgrade ko dito. So ngayon, si Reren ang nagpapatak ko dito. Sabi nga nila, nagsimula ka sa maliit, maghahanap ka ng malaki. Kaya ito ko ngayon, naka 10 scale crawler. Nabili ko nga pala itong aking RGT Pathfinder sa Mighty Blue Hobby Shop sa Pasig. Buksan na natin. Ito naman ang mga nakalagay sa box niya. Yung servo motor, yung ESC, yung mismong motor niya, yung shocks, portal axles. Ayan, may tatlo ring kulay, may red, may green, may white. Ito na mismo yung crawler, kulay green, si Semi yung namili niyan. Ito ang kasama sa box. Ayan, manual, may decals, saka itong plastic na itim, hindi ko alam kung para saan. Ilabas na natin. Ayan, napakaganda. Ito pa ang kanyang remote. Napakaganda ng pagkakagawa. Ayan, 10 channels. Ayan, may cover ang mga trims, throttle trim, dual rate, steering. Ang shocks niya ay oil filled, kaya yan, napakalambot. Pakita natin ang harap. Ayan, mukha siyang Ford Bronco. Ito naman ay itsura niya sa likod. Ganito naman ang ilalim niya. Ayan, kita ang mga shocks, links. Boing, 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 boing. Meron siyang roof rack sa ibabaw. Pwede mong lagyan ng mga gamit, kunwari mag-overlanding. Gaya nito, kunwari gas tank. Yung side mirror niya, may kasamang salamin, parang totoo. Naka-scale din yung interior niya. Tingnan naman natin ang ilalim. Ito ay naka-portal axle. At na-open at nalalak ang differentials ng harap at likod na gulong. Naka-metal na rin ang linkage niya. Plastic yung drive shaft pero metal naman yung gulong. Yung connection sa axle. Ang shock niya ay silicone oil filled. Tapos bakal na rin tong frame.
Ang steering niya naman ay 30 kg metal gear servo motor. Para matanggal yung body, meron siyang latch dito sa likod. Itatapat mo lang sa butas, tapos iaangat. Konting angat lang, tapos slide paunahan. Ito yung line para sa mga ilaw niya, nakakabit dito sa light controller via magnet. Lahat ng electronics nito ay waterproof na rin. Ang motor niya ay nandito sa loob ng Hover 550 brushed motor na 21T. Ayan, ang ganda ng motor cover niya. Akala mo totoo eh. Ready na rin siya pag dadagdagan mo ng winch. Ito ay gumagamit ng T-plug para sa battery. Ito yung mga servo motor niya para sa differential locks. 9G servo motors. 9G din ang gamit niyang servo sa transmission, high speed and low speed. Ang ESC na gamit niya ay Hobbywing WP880, 80 amperes na may fan. Ito yung receiver niya, naka-waterproof na rin. Waterproof power switch. Ang battery pwedeng gamitin sa kanya ay mula 2S hanggang 4S. Pero ito ang gamit ko, 2S na 4000 mAh. Ang remote controller niya naman ay Dambu RC X8E na may 10 channels na pinapagana ng 4 na AA batteries. Tapos on naman natin ang kotse. Yan, kasi natin. Gumagana ang kanyang fan. Kabit natin yung itong net niya, magnetic na kita, umilaw kagad yung umilaw niya. Ano, umilaw kagad. Sa likod, sakto sa kipas. Yan, lahat pala ito sinusuksok sa loob. Ang ganda tingnan. Channel 9 yung headlights. Pag pinindot ulit, magbi-blink.
Channel 10 naman yung DRL niya, yung orange. Magbi-blink din pag pinindot ulit. Automatic na din yung signal light niya pag nag-steer ka ng left or right. May reverse light siya. First gear. Second gear. Yan, kapag bukas niya, automatic naka-lock ang mga differentials niya. Yung titigilan, so yung speed 1. Yan. Pag unlock ng differential niya, ay itong channel 3 ay ang harap. Ayan. Unlock yan, unlock, open. Ayan. Pinaandar natin. Ito naman ay pag-unlock ng likod. Ito. Andar natin. I-lock natin. Maganda naman yung articulation ng mga shock na maganda yung mga gulong niya, malambot at mukhang makapit, 120 mm. Kung mapapansin nyo, mas mahaba siya kaysa sa ibang mga crawlers. Ang wheelbase niya ay 355 mm. Mas stable siya sa akyatan, pero may chance na sumabit yung gitna. So, ayun lang. Salamat sa panonood. Kung umabot ka dito hanggang dulo, panoorin na lang natin yung mga next na mga video ng takbo niya.